So ito na yung EMC Golf 2. So after 1 year, kamusta na nga ba itong aming EMC Golf 2? So dinala na namin to sa service center kasi meron tong free service eh. Ang ginawa nila, although hindi namin na-videoan kung ano yung ginawa, pero mabilis lang kasi yun eh. Parang chinek lang nila yung mga fluid. Tapos pinalitan nila ng brake fluid. Yung brake fluid kasi nandito eh. Dito sa loob. Ayan. So, yan lang naman yung fluid nito eh. Brake fluid kasi wala naman tong oil eh. Tapos ito, yung sa wiper. Yan, dun sa wiper. Nilagyan ko yan ng konti lang. Kasi hindi naman namin masyadong ginagamit yung wiper niya ito. Yan. Pinalitan nila ng brake fluid. Tapos, nilinis yung mga brake. Tapos, ayun na, nakuha na namin ulit. Tapos, pinaayos namin yung brake nito. Kasi pag pinipreno to, masyadong malalim. Ang lalim ng preno. Tapos pina-adjust namin siya. Ngayon okay na yung preno niya. Medyo mababaw na siya. Tapos ngayong tag-ulan, may mga problem kaming nakita dito kasi medyo maraming leak yung nangyari. Nag-leak yan dito sa ilalim, dito sa part na to. Nag-leak yung tubig. Tapos meron din siyang leak banda dito. Sa taas. Tsaka dito. Yung mga nuts nito sa taas, nag-leak. Ayan, dito. So, ang ginawa namin, bumili kami sa Shopee nitong parang strip. Yan, yung strip na yan. Dinikit namin siya dito. Pag ganyan, pahaba. Para hindi pumasok yung tubig dito, tsaka dito. Ayan, ito rin. Oh. May strip din yan dito. Lagyan namin. Papunta hanggang dun sa dulo. Kasi yung tubig pumapasok dito eh. Tapos lumulusot siya dito. Ayan. Kaya nilagyan namin ng strip dito. Tapos tinesting namin, binubuhusan namin ng tubig. Hindi naman na pumapasok yung tubig. Tapos ang isa pang leak nito yung nandito sa taas. May kita nyo dito yan. Ito, itong area na to. Yung pinagdugtungan nung bubong tsaka nitong harapan. Pumapasok yung tubig dito. Tumutulo. So, ang ginawa nila, nilagyan nila ng sealant hanggang dun sa dulo. Parang rubber sealant na black. Pero meron pang isang tulo to eh. Dito sa tornilyo. Dun sa kabila. So, ang gagawin natin dito. Itong tornilyo na to, nag-leak. So, ang gagawin namin dito, tatapalan namin ng sealant na ganito. Lahat ng tornilyo sa taas. Kasi maraming tornilyo sa taas to. Yan. Dito kasi, pag umuulan, nagkakaroon ng ipon na tubig dito. Pumapasok din sa loob, tumutulo din sa ilalim. So, dapat lagyan dito ng sealant. Yan, lahat ng tornilyo sa bubong, lalagyan namin ng sealant to. Yan. So far, after 1 year, yun lang naman yung naging problema namin dito. Yung tulo lang. Pag naulan. Yan, charge namin siya ngayon. So wala pa naman kami naging problema sa ibang parts nito. Wala pa kami naging problema sa battery. Sa mga preno, sa mga ilaw. Yung lang talaga, yung leak. Yun lang yung naging issue namin dito. After 1 year. Tapos ang isa pang palaging ko dito, ginagawa. Every Sunday, palagi kong binobombahan yung hangin nito. Kasi hindi mo mapapansin kung mahina na yung hangin nito eh. Kaya every Sunday,
um, hinahanginan ko lahat ng apat na gulong nito. Kung ano yung PSI na ginagamit ko, 33 lang or 32, pwede na yun. Kagaya nito, yan, 27 lang yung hangin niya. Yan. So, kailangan lang maintain yung hangin ng apat na gulong para tumatagal yung buhay ng gulong. Kasi pag hindi mo namamalayan na mahina yung hangin sa loob, hindi mapapantay yung ano niya, yung pagkapudpud ng gulong. Itong mga, yung cap ng screw. Yan, paikutan natin ng sealant. Pag natuyo to, parang rubberized na matigas to. Ito yung ginagamit pang seal ng mga windshield. Tapos ito rin, itong cover ng nut dito sa gitna. Meron din yan dito. Lagyan na rin natin. Yan na makapal para siguradong hindi tatagos yung tubig. Kapalan na natin kasi marami naman itong sealant na ito. Hindi siya ganun kaganda tignan pero okay lang. Kasi hindi naman siya makikita sa bubong. Ang importante hindi siya tutulo ngayong tag-ulan. Tapos pag nililinis ko naman itong e-bike, binababa ko muna itong cover niya. Magkabilaan. Tapos gumagamit ako nitong pressure washer ko. Yung naka-setting na hindi masyadong malakas yung pressure. Naka-setting lang ako sa 40 para hindi masyadong malakas. Kasi ginagawa ko, in-sprayan ko lang yan. Ganyan. Basta gentle lang yung wash. Huwag masyadong madaming tubig, lalo na dun sa part na likuran kasi nandun yung baterya. Dito sa harap, medyo okay lang kahit basahin natin. Lalo na pag madumi-madumi. Tapos dito sa likod, gentle lang. Nandito kasi yung baterya niya. Pag gasa na ng tubig, punasan ko lang ng microfiber. Lahat ng basa yan. Ay, bubong. Tapos itong likod ganun din. Punas-punas lang.
Kasi pag hindi mo to hugasan, linisin, madaling mag-fade yung mga pintura nito. Kaya dapat at least once a week, yan, linisan mo siya. Ito 1 year na to. Pero ano pa rin, maganda pa din yung kulay niya. Tapos huwag mo rin pupunasan ng ano, kunwari, tuyo, tapos maalikabok, tapos pupunasan mo ng basahan. Yan, dun magagasgas yan, dun mabilis mag-fade yung pintura niya. Dapat basa. Parang pintura din ng kotse.